Dito nga tayo sa Kubo naghapunan mga mare ng simpleng ulam pero tiyak na masarap. Nung mag-aalas 5 na nga mga mare, tinanong ko na nga si tatay kung ano uulamin namin pero ang sabi niya nga dito, kuhanin na nga daw namin itong saging dahil bitak-bitak na nga daw dahil sa ulan. Kaya ayan mga mare, kinuha na nga rin dito ni tatay. Ito na yata yung huling bunga na mapipitas nga natin dahil yung iba ay wala pang bunga. Yung iba naman nakuha na nga natin tapos tag-ulan na rin. Tapos ayun nga, tinanong ko si tatay kung ano ulam nga natin. Sabi niya lang ka nga daw, bibili nga daw siya, pero sabi ko saka na lang or bukas na nga lang kasi mahirap din lutuin yun. Sakto naman nga meron tayo ditong talong, talbos na pwede na nga namin ipandagdag ulam dahil meron pa nga kaming natirang ulam kaninang tanghali. Kaya naman nga ayan, kumuha na nga rin ako ng panggupit dito mga mare ng talong para hindi ko nga masira yung mga bulaklak para nga mamunga pa. At eto na nga mga mare, naglibot-libot na nga ako dito kahit pa paano may nakuha pa nga ako. Nung nakaraan, ang lalaki ngayon naman nga maliliit. Pero ang kagandahan lang ngayon, wala nga siya mga maring sira kaya kayang-kaya nga natin itong itorta. Tapos ayun nga mga mare, habang namimites nga ako dito, naisipan nga ni tatay magtorta nga daw kami ng puso nga ng saging. Kaya sabi niya, kukuhanin niya nga daw dito yung puso ng saging mga mare. Kaya nung pumunta na nga ulit kami dito. Saka ko nga lang din nakita na meron pa pala dito mga maring huling saging na pwedeng pitasin. Iba talaga mga mare kapag may pananim ka nga sa iyong bakuran, kapag wala kang ulam, pwede kang kumuha. Sabi nga, kapag nasa probinsya ka, hindi ka nga magugutom basta magsipag ka magtanim. Kaya etong siran, sabi ko, samahan nga namin ng talbos ng kamote, kaya kumuha na nga rin siya dito at ako naman nga nagsaing na rin. Naging malaking bagay din talaga nang magkaroon nga dito ng kuryente. Madali na nga lang din magsaing dito at eto nga hinugasan ko na rin at dinilig ko na nga eto mga maring tubig. O siya mga mare, maisingit ko nga lang, uulitin ko, eto na po ang pinaka-last day nga natin. Na meron nga tayong pa-previous na 50 grams at meron nga rin tayong mga maring kasamang mesh net. Hanggang June 15, 2026 lang to mamayang alas 12. Kung makaka-order ka nga ngayon mga mare hanggang alas 12 meron ka pa nga matatanggap na mesh net saka 50 grams na sabon. Sa lotion naman nga mga mare, may pa-previous nga rin tayong 50 grams na sabon. At eto nga isa sa Marie Glow user nga natin, babasahin ko. Ang sabi niya, I've been a fan of yours more than a year and I've been battling with my melasma also for more than 2 years na. Nagtry na ako ng iba't ibang whitening soap and rejuve and other serum para mawala o kahit malesen man lang pero mas lalong nangitim. Nung napanood ko sa vlog mo na may isang user na naglighten yung melasma niya, di na ako nagdalang isip na mag-try. And totoo nga na naglighten siya. Ngayon di lang ako ang gumagamit, pati yung 15 years old na daughter ko maski siya naglighten din daw skin niya. Nakakataba talaga ng puso kapag nakakita ka nga ng mga ganitong feedback. Dahil ang Marie Glow natin, hindi ka lang niya mga mare papuputiin kung may problema katulad ng melasma, pekas, natutulungan din makapagpalighten. Kung meron ka naman pimples, dark spot, oily skin, talaga mga maring matutulungan kanyang mawala. Pero syempre, paalala lang, kailangan nga mga mare sa mga ganitong produkto ay patuloy kang gumagamit para makita mo nga yung magandang resulta. Kaya naman nga mga mare, habang may pa-previous pa, pwede ka pa nga humabol dahil wala pa naman nga alas 12. O siya mga mare, pagbalik na nga namin sa kubo, eto't sakto nga naluto na nga rin etong kanin nga natin kanina. Sabi nga pala ni tatay, ilaga ko na nga lang daw kaysa ihawin mga mare etong talong. Kaya ayan, sumunod muna nga tayo kay tatay. May nagbigay rin pala sa ating mangga mga mare, kaya naman nga pinabalatan ko na nga dito kay Ran. Maya-maya nga lang, ayan, kumulo na nga mga mare, kaya naman nga tingnan ko kung malambot na at pwede na nga siya mga maring ihango. May mga nababasa nga ako, ang peace of mind daw talaga mga mare, isa yan sa hindi talaga nabibili nga ng pera. Kaya nagpapasalamat ako, meron tayo isang lugar na talagang payapa nga mga mare dito nga sa kubo nga natin. Kaya kung mapapansin nyo talaga, napakahilig namin sa kubo mga mare dahil napakapayapa lang din kasi ng pakiramdam. Tapos nga, meron ka pa nga mga pananim. Kung malawak ka lang ito, gusto ko nga rin mga mare mag-alaga ng baboy, manok. Para meron nga rin tayo na pagkukunan pa nga na iba nga natin pangangailangan sa araw-araw. Kaya nga lang may mga bahay dito kaya hindi nga natin nagagawa. Kaya ang nagagawa nga lang natin ang pagtanim-tanim na nga lang dito ng gulay para kahit papaano nakakabawas nga sa gastos. Habang nag-aasikaso ko ng talong, nakita ko nga itong maglolo mga mare. Tuwang-tuwa naman nga ang mare nyo kasi napaka-cute nga ni Gail nagdadrive nga dito ng kanyang broom-broom. Natatawa naman nga kami, kumikislap-kislap dito mga mare. Eto ang solar nga natin, tuwang-tuwa naman nga si Gail, akala yata nasa disco nga siya. Kaya naman nga pasayo-sayo siya dyan mga mare, kaya naman nga itong si tatay sa si mama, tuwang-tuwa nga sa apo. Kaya nga talaga ito mga mare, hindi mawawala kapag may mangga tayo, kamatis at itlog maalat. Napakasarap kasi nito mga mare kahit ito lang. Ganito na rin talaga kaliwanag nga sa kubo natin at talagang hindi ka na nga matatakot dito kahit gabi kasi nga napakaliwanag na nga ng paligid. Dati nga kapag nagbablog kami ditong
gabi mga mare, ay naku, hirap na hirap nga kami kasi yung solar ay napakalabo. Etong mag-ama naman nga mga mare, etong si Ran, inaasikaso nga si Galpano, napakakulit. Sakto pala, andito pala sila Tita Bibian. Kaya sabi ko, dito na nga lang kami maghapunan mga mare. Nakalimutan ko yata ikwento sa inyo, sabi ni Tate, durugin ko na nga lang daw eto mga maring talong. Kaya ayan, bilang masunurin, ayan mga mare, sinunod ko nga si Tate, kala medyo mas nahirapan pa nga ako dito kaysa nga yung tortang talong talaga. Paano kasi mas nadudurog pa siya mga mare, ewan ko ba kung anong sekreto to para mabuo. May mga nabuo naman nga ako mga mare, kaya lang natatagalan ako, pero ito na nga ang itsura niya. Ito pala mga mare yung talbos nga ng kamote at ginisa ko na nga lang dito sa pinagamitan ko nga kanina ng talong. At eto sakto nga mga mare, habang pakain na kami, nagdami na nga nagsisipaglibadan dito ng gamu-gamu. Ito na yung mga simpleng ulam natin, pero tiyak na masarap sa panlasa. At habang busy nga ang lahat, ito naman nga si Gael, busy nga katatakbo nga dito. Basta talaga nandito yan, hindi na maawat-awat yan mga mare. Lahat nga kami pagod, kahahabol nga dyan. Huwag mo lang kasi mabitawan kung saan ng mga mare lumulusot, akala mo may tumatakbo nga sa likod niya. Nung nakita ko nga palapit sa akin mga mare, hinele-hele ko, kaya lang kinagat naman yung pisking ko, nagulat pa nga ako. Tuwang-tuwa naman nga siya. Sa susunod nito ay dalawa na nga silang makulit nga dito na nagtatakbuhan magkuya. Sarap din talaga kapag sama-sama ang buong pamilya na kumakain nga sa pagkainan. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing, at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun, bukas na lang ulit?